po ng ating pong umagang pananambahan. Isa pong muling mapagpalat, mabiyayang umaga po ng araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Muli po nating purihin at dakilain ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay muli niyang tinipon dito sa kanyang simbahan upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po muli, tayo po ay magsisimula muna sa pang-umagang pananalangin. Tayo po ito may lahat para po sa ating pang-umagang pananalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at kataas-taasan, aming amang banal na dakila sa lahat, aming ama na siya nagpapahayag ng mga wakas sa pangyayari mula sa pasimula, purihin po kayo, Panginoon, sa inyong kataas-taasang kalalagayan at magandang umaga po muli, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa magdamag na lumipas, ng inyong pag-iingat, ng inyong awa, ng inyong biyaya, Panginoon, dahil iningatan niyo kami na kami ay makapagpahinga at muli niyong ibangon yung umagang ito. Isang araw na inilaan at itinakda po ninyo upang lahat po ng inyong anak sa spiritual ipon ninyong tipunin bilang isang tamang iglesia, Panginoon, at upang muli po namin kayong handugan ng papuri at pasasalamat at upang muli po namin kayong purihin at sambahin sa espiritu at katotohanan. Panginoon namin Diyos, anumang aming nakikitang nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po itong ipinapahayag, Panginoon, ng buo niyo pong kalawalhatian. Hindi lamang po dito po sa lupa na kinilalagyan po namin, Panginoon, kundi maging doon po, Panginoon, sa buong sangkalangkitan na naroroon ninyong luklukan ng inyong trono, Panginoon, maging sa buong kalawakan ng dagat, Panginoon, at sa kailaliman po nito, maging sa mga isda at sa iba pa mga hayop na tumitira po dito, Panginoon, maging sa mga ibon sa inyong papawid at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa aming mga buhay, Panginoon, na inyong inilaan at itinakda ang lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, mabuti man o masama, Panginoon Diyos. Ama, sa umagang ito, kami ay nagpapasalamat sapagkat ang iba pa namin mga kapatid ay inyong iningatan. Sila po ay nakarating na mapayapa at ligtas dito sa aming bahay pinagtitipunan. At idinadalahin ko rin po, Panginoon, ang iba pa namin mga kapatid sa iba't ibang mga simbahang nasa katotohanan. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi maging sa Visayas at maging sa Mindanao. Kalugdan naman po ninyo, Panginoon, na sila po ay makarating na mapayapa at ligtas sa kanilang bahay na pinagtitipunan. At katulad namin, nawibigyan niyo po sila ng kalayaan sa kanilang pananambahan sa maghapon, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gamitin niyo po ang mga mangangaral na gagamitin niyo po sa kanila upang magdala ng iyong salita, Panginoon, at bigyan niyo po ng tayong pandinig ang aming mga kapatid upang maintindihan at maunawaan namin ito. Bigyan niyo po sila ng kakayanan. Maging kami dito sa San Pablo, Panginoon, sa kasakapang gagamitin niyo po sa amin si Brother Roger, Panginoon, na maghahatid po ng iyong salita, Panginoon. Nawibigyan niyo po siya ng karunungan at ng kaalaman, Panginoon, sa paghahatid po niya ng iyong salita. Naway, bigyan niyo po kami ng tengang espiritual, Panginoon, at kakayanan na maintindihan namin, may pamuhay sa aming pag-iisip, sa aming mga pananalit at mga gawa ng inyong mga palatuntunan at mga kautusan. Pinagpipray din po namin, Panginoon, ang aming kapatid, si Pastor Norman, na muling nasa Kalamba upang mag-preach po doon sa aming mga kapatid sa Precious Baptist Church. Naway, nakarating po ng mapayapa at ligtas si Pastor Norman po doon. At sa mga susunod pang linggo, Panginoon, ay dinadalangin namin ngayong buwan ng Hunyo, Panginoon, sa mga susunod pang buwan ng linggo ng Hunyo, Panginoon, ay ingatan niyo po sa pastor sa kanyang pagpunta po doon, sa kanyang pagpalit pansamantala kay Pastor Maury, Panginoon Diyos. Nawa ay ingatan niyo rin po sa pastor na siya po ay makabalik na mapayapaligtas dito sa kanilang bahay, Panginoon. At muli, sa inyong harapan, Panginoon, kami nagmamakaawa. Kami ay muling humihingi ng awa at kapatawaran sa lahat-lahat po ng pagsalansan na nagawa po ng aming big at kabulakan po ng aming laman, Panginoon. Sa lahat po ng kasalanan na nagawa po namin sa aming pag-iisip, sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, Panginoon, kaawaan niyo kami, patawarin niyo kami, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakasiyasat ng kaibuturan, kailaliman ng aming puso, Panginoon. Lilisinawan niyo kami sa pamamagitan niyo ng salita at nabibigyan niyo po lagi kami ng kakayanan, Panginoon, na maintindihan at maunawaan namin at kung paano namin ipamumuhay sa aming mga pag-iisip, sa aming mga pananalita at mga gawa ang inyong mga palatuntunan at inyong mga katuruan, Panginoon Diyos. Ama, nawa, Panginoon, kalugdan nawa po ninyo na ang aming pagtitipon na ito, Panginoon, na maging ayon lamang po sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ang mga nalalibig pong oras ay aming hinihabilin sa inyo po lamang pinakamataas sa kaluwalhatian, karangal at kapangyarihan, at ang kalakasan at ang paghahari at pagtatagumpay sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo na aming pong Panginoon, dakila po namin tagapagligtas, at sa patuloy pong pakikisama ng makapangyarihang banal na Espiritu, ito po aming samo, hiling at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga hymnal book sa page 17. Page 17, O Worship the King.
Page 17 po, O Worship the King. Sige po, kung nyo na nakita na. O worship the King, all glorious above. O gratefully sing His power and His love. O worship the King, sing. O worship the King, all glorious above. O gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space. His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills in descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies, how tender, are firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Sundan po natin sa page 149. Page 149, Savior like a shepherd lead us. Savior, like a shepherd leading us, much we need thy tender care. Savior, like a shepherd lead us, sing. Savior, like a shepherd leading us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine, we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine, we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor sinful will be thee. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus, blessed Jesus,
Early let us turn to thee. Blessed Jesus, blessed Jesus. Early let us turn to thee. Early let us seek thy favor. Early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast from us love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast love us still. Sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos, tawagan po natin si Brother Kimbo. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ating mga Biblia, ating mga Bible. Sa mga awit, Kabanata 135. Psalms 135. Psalms chapter 135. Purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin siya ng mga lingkod ng Panginoon. Kayo na naglilingkod sa bahay ng Panginoon, kayo na sa mga patio ng bahay ng ating Diyos, purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Umawit ng papuri sa kanyang pangalan sapagkat iyon ay nakalulugod. Sapagkat hinirang ng Panginoon si Jacob upang maging kanya, at ang Israel ay maging mahalaga niyang ari-arian. Alam kong dakila ang Panginoon, higit sa alinmang Diyos ang ating Panginoon. Gumagawa ng Panginoon ang anumang nakalulugod sa Kanya, sa kalangitan at sa ibabaw ng lupa, sa mga karagatan at sa lahat ng kalaliman nito. Pinatataas niya ang mga ulap mula sa dulo ng daigdig. Nagsusugo siya ng mga kidlat na may kasamang ulan, at inilalabas niya ang hangin mula sa kanyang taguan. Nilipol niya ang mga panganay sa Ehipto, ang mga panganay ng mga tao at hayop. Ipinadala niya ang kanyang mga tanda at ang kababalaghan. Sa gitna ninyo, O Ehipto, laban kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod. Sinaktan niya ang maraming bansa at pinatay ang makapangyarihang mga hari, ang haring Sehon at ng mga Amoreo, ang hari Og ng Basan, at lahat ng hari ng Kanaan. At ibinigay niya ang kanilang lupain bilang isang pamana sa kanyang bayang Israel. Ang pangalan mo, Panginoon, ay nananatili magpakailanman. Ang kabantugan mo, Panginoon, ay laganap sa lahat ng sari ng lahi, sapagat ipinaghihiganti ng Panginoon ang kanyang bayan at nahahabag sa kanyang lingkod, sa kanyang mga lingkod. Ang mga rebulto ng mga bansa ay gawa sa pilak at ginto, ginawa ng mga kamay ng tao. Mayroon silang mga bibig ngunit hindi makapagsalita. May mga mata ngunit hindi makakita. Mayroon silang mga tainga ngunit hindi makarinig. Ni walang hiningang lumalabas sa kanilang mga bibig. Silang gumagawa ng mga ito ay matutulad sa kanila. Gayon din ang mga nagtitiwala sa kanila. O sambahayan ng Israel, purihin ninyo ang Panginoon. O sambahayan ni Aaron, purihin ninyo ang Panginoon. O sambahayan ni Libay, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong may takot sa Kanya, purihin ninyo ang Panginoon. Papuri iukol sa Panginoon mula sa Sion. Sa Kanya naninirahan sa Jerusalem, purihin ang Panginoon. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting spiritual, page 191, Bringing in the Sheaves. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the dewy eve, bringing in the sheaves, sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last stanza. Going forth with weeping, crowing for the Master, though the law sustains our spirit often grieves. When our reaping's over, He will bid us welcome, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip sa salita po ng ating Panginoon, dadalhin po ng ating kapatid, Brother Roger Blasco.
Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay tayo po'y tumayo at buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, basahin po natin yung verse 9. Basahin ko po muna sa English. Ito po ang sinasabi sa King James Version. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral, ating tatalakayin ngayong umaga ay Grace Will Guide, but Not with Pride. So ito po ay pagpapatuloy nung naging message natin last Sunday. So ngayon po yung continuation, tatapusin po natin yung tungkol sa topic ng homosexuality, kung ano po bang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Muli po aming Diyos, kami ay humingi ng gabay sa inyo sa aming tatalakayin ngayon, sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga, patungkol sa usapin sa homosexuality aming Diyos. Nawa po muli ang aming dalangin ay ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, ang mga tagapakinig, gayon din ang mga kapatiran. Handa niyo po ang puso at isipan. Nawa ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga ay maging pagpapala aming Diyos. Bigyan niyo po ng kaliwanagan ang mga taong nandoon sa kadiliman. Turo niyo sa kanila aming Diyos sa pamamagitan ng inyong mensahe na ang kanilang ginagawa ay hindi ninyo tinatanggap. Inyo itong kinapopuotan. Sa aming dalangin, aming Diyos, nawa ay mahabag kayo sa kanila. Bigyan niyo po sila ng repentance sa aming Diyos. Bigyan niyo sila ng pagsisisi. Bigyan niyo din po sila aming Diyos ng saving faith. Aming dalangin aming Diyos ay makita nila ang inyong mga salita na hindi isang hate speech aming Diyos. Hindi upang sila ay sabihan lamang ng mga masasakit na bagay. Nawa aming Diyos, kung sila ay masaktan, masugatan ng kanilang mga puso, magresulta ito aming Diyos sa kanilang kaligtasan. Kami naniniwala aming Diyos kayo mabiyaya, kaya niyong baguhin, kahit ano pa ang kalalagayan ng isang tao aming Diyos. Kaya naman ang inyong mensahe ay maging pagpapala sa bawat isa na makakapakinig dito. Muli pa aming Diyos, nawa ang Panginoong Hesus ang maitaas sa aming kalagitnaan, ang banal na Espiritu siyang gumabay sa amin, siya magturo, siya magpaalala sa mga oras na aming pinagbubulay-bulayan at pinag-aaralan ng inyong mga salita. Hindi po maraming salamat, aming Diyos, sa pagkakataong ito na tinipon niyo po muli ang inyong mga anak dito sa dakong ito upang kami ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po lahat. So ito po ay yung pagpapatuloy ng ating naging topic last Sunday. So nakita naman po natin sa ating ginawang pag-aaral last Sunday, nakita po natin yung God's design, kung inyo pong maaalala. So mabutihin po natin magkaroon tayo ng balik-tanaw, para ma-connect po natin ng mas maayos yung mga susunod nating punto na pag-aaralan. So medyo bilisan po natin yung recap para lang po ma-refresh yung ating mga kaisipan. Gayun din sa kapakanan ng mga ngayon pa lamang makakapakinig ng mensahe, para buo po yung kanilang mapakinggan. So last Sunday po ay ang title po ng ating message ay God's Design Not Vile Desire. So ngayon po, Grace will guide but not with pride. So makikita natin dito na may biyaya pa rin ang Panginoon kahit sa ganung kalalagayan. So
So last Sunday, napag-usapan po natin yung tungkol sa the Creator's design. So ano ba yung design ng Diyos nung nilalang niya? Nakita natin, nung nilalang niya ang tao, nakita natin na gumawa siya ng male and female. And then nakita din natin doon sa mga talata nating binasa, yung God's intention, dun sa design. Ano ba yung purpose ng design? Bakit male and female? So ating ang padaanan ng mabilis, yung talata. Para dun sa mga ngayon pa lang makakapakinig din, ng ating dalangin sa kanila ay maunawaan nila, mabuksan sila. Sa Genesis chapter 1, ito yung binasa natin last Sunday. Dito natin makikita yung God's design and God's intention, dun sa design. So, Genesis chapter 1 verse 27. So, sabi diyan, so God created man in His own image. In the image ng Diyos tayo ginawa, So, special ang tao, hindi kagaya ng sa hayop, Ang tao ginawa ng Diyos ayon sa kanyang awangis. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Anong ginawa? Male and female. Created He them. So ang ginawa ng Diyos ay male at female. Yun yung design. That is the design. And the intention or the purpose of the design is in verse 28. Basahin natin. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So nakita natin, nandyan sa verse 28, kung ano yung pangunahing intention dun sa design. Male plus female equals people will multiply. So nagkaroon nga tayo ng illustration noon last Sunday sa tatlong island, kung lalagyan ng sa isang island babae at lalaki, dun sa isang island parehong lalaki, dun sa isa naman ay parehong babae. So after 50 years ay anong magiging resulta? Sabi nga natin, alam na natin kung anong result noon. So dun sa isang island na may babae at lalaki ay isa na yung community, marami na sila. Doon naman sa parehong lalaki at sa parehong babae na island ay makikita natin ay isang puntod at isang kalansay. So, yun yung naging illustration lang natin. Kasi yun naman talaga ang mangyayari. Hindi magmumultiply ang tao kung parehong male at kung parehong female. Kasi against yun sa design at sa purpose ng Panginoon. So, ayan, So, nakita rin natin last Sunday yung biblical design of marriage. Marriage is a covenant between one man and one woman. Pero sa panahon nga natin ngayon, may mga nagsusulong, ang mga tao, gusto rin niya ng mga tao na yung same-sex marriage, Pero makikita natin, ang tinuturo ng Biblia, kung ano yung tamang disenyo ng marriage. Ang Panginoong Hesus ang nagpaliwanag niyan, mababasa natin yan sa Matthew chapter 19. So, balikan din natin lahat yung ating napag-usapan. So, Panginoong Hesus ang nagpaliwanag patungkol sa biblical design ng marriage. Matthew chapter 19. So, basahin natin yung verse 4. So, ang nagsasalita dito ay Panginoong Hesus mismo. So, kung ang inyong Bible ay yung red text, yung word of Jesus ay red, kulay red yan. So, ito sabi, verse 4, Matthew chapter 19, verse 4, and he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? So, inaffirm ng Panginoong Hesus, ating tagapagligtas, ating Panginoong Hesus, nung beginning, yung binasa natin sa Genesis, ang ginawa ng Diyos ay male and female. Yan, sa Tagalog, at siya sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa? O kaya kailangan magbasa ng Bible. Na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. O, sabi sa verse 4 ng Panginoong Hesus, male and female, lalaki at babae. Kasi nga yun yung God's design.
And what is the purpose? Siyempre, yung purpose nga, no, intention ay people will multiply. Pero anong intention sa marriage naman? So, tuloy natin ang basa, yung biblical design ng marriage sa verse 5. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Verse 6, wherefore they are no more twain, but one flesh. So, what therefore God hath joined together, let no man put asunder. So sabi nga natin, kung ano yung dinisenyo ng Diyos, ay wag nating paghiwalayan kung ano yung dapat magkasama, male and female. Pero ngayon, ay binabago na ng mga tao, So against yan sa disenyo, against yan sa kalooban ng Diyos. So napakalinaw, inaffirm ng Panginoong Jesus yung disenyo, yung intention, yung purpose, sa design ng marriage. Lalaki at babae will be on one flesh, mag-join together. So, hindi same-sex marriage ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Kasi nga naman, yun nga talaga ang disenyo ng Diyos, buhat pa noong pasimula during creation time. So, yan. Kaya nga sabi niya ay, that which made them in the beginning, made them male and female. So, in the beginning pa talaga, Genesis chapter 1, binasa natin. Yun na talaga. Yan, so, and then nalaman din natin last Sunday, from the Word of God, na ang ganitong klaseng marriage between one man and one woman ay isang honorable. Tinatawag na honorable. Kasi nga, nabasa naman natin yan sa Hebrews chapter 13. Pupuntahan natin yun. So, yung biblical design ng marriage, yan ay tinatawag ng Bible na honorable. And then yung biblical marriage, it brings sexual purity. Kumbaga, mamaya, mababasa natin. So, Hebrews chapter 13. Yan, verse 4. Marriage is honorable in all. So, ano bang marriage ang tinutukoy dyan? Same-sex marriage ba yan? Siyempre, hindi. Nakita na natin, pinaliwanag ng Panginoong Jesus kung ano yung marriage. Between yan sa isang male and female. So, marriage is honorable in all. And then, mababasa din natin dyan, and the bed undefiled. So, that is sexual purity. So, yun yung ibig sabihin nun, undefiled kapag male and female. So, kung male to male, female to female, it's not honorable, yung marriage. Kasi against yan sa disenyo ng Diyos. Hindi tayo ang nagko-conclude dito, Bible ang nagpapaliwanag. Atin lang binibigyan ng diin. So, kung pareho, same-sex marriage, hindi yan matatawag na honorable marriage. At ang isa pa, nakita natin, kapag same-sex, it defiled the bed. So, it's not, walang sexual purity kapag ganoon, O bakit? Kasi nga, against yan sa design, sa purpose ng Diyos. So, ito, ma-share ko lang, kung noong June 5 ito na ibalita sa sa ABS, tsaka sa GMA. Nabalita ito. Yung aware ba tayo mga kapatid dun sa recent news na about dun sa HIV cases sa Pilipinas? So, tumaas yung tumaas lang naman ng 500%. Aba, grabe, biglang dami. Ayon yan sa datos ng DOH. So, di tayo nag-iimbento. I-search nyo, mag-google nyo yan. Meron din yan sa YouTube, yung balitang yan. At yung 500% na pagtaas ng HIV cases, kasi nga, ang turo ng Bible, dapat ay walang sexual impurity. So, kapag male to male talaga, ganyan ang magiging resulta. At ang isa pang nakakabahala, yung 500% na yun, ang mga edad ay from 15 to 25 years old. Grabe, 15 anyos, meron ng HIV. Kaya ano ba yung pinakamabilis na paraan para mahawaan ka ng HIV? Ang syempre, defile the bed, So, yun yung premarital sex, also known as fornication.
Nandyan din yung abomination, yung male to male, female to female. O yun nga yung topic natin ngayon eh. Yan yung leading cause ng HIV, yung mga pinapractice ng homosexual, same-sex intercourse, rated SPG tayo ngayon, yan. At yan, sabi ng balita, ay 15 to 25 years old meron na. Nakakabahala, So, ang dahilan daw kasi noon, may access na daw, madali nang magkaroon ng access sa mga dating apps, mga ganun, Tunay naman. Basta pag by cellphone ka, pwede ka mag-download ng mga ganun. Kahit nga sa Messenger ginagamit din yan ng mga kampo ni Satanas. Yan. So, talagang may danger sa mga kabataan. So, ang punto kasi dyan, mga kabataan yan 15 hanggang 17, kawawa naman kung meron na yan, Dito sa balita, 15 to 25 years old daw, yung napabalita na tumaas. Yan. Pero nag-advise, sabi din sa balita, nag-advise din sila. Sabi daw dito ng DOH, practice the combination prevention method, including using condom, lubricants, and pre-exposure prophylaxis medicine, which reduces risk of HIV infection. So, yun yung advice ng DOH. Ano naman ang advice ng Biblia pagdating dyan? Para tayo makaiwas dyan ng ating mga anak, ating mga kapatid, Paano makakaiwas dyan? Siyempre, sabi ng Biblia, yan ay kasalanan. Siyempre, layuan, iwasan. Yan dapat ang gawin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yan. Siyempre, pag sinunod nga naman natin, mga kabataan, sinunod natin yun, makakaiwas tayo siyempre. Hindi tayo mahawaan. Grabe Kabata pa ay may HIV na. So going back, na-share ko lang. Kasi nga, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. So meaning, hindi na de-defiled kapag kaayon sa disenyo ng Diyos. So marriage muna, para yung bed hindi ma-defile. Spiritually and physically, Kasi madaming nagpa-practice na nung premarital sex. Hindi mo alam, may HIV na pala yun. Kawawa ka. So, at isa pa, kasalanan yun sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Again, marriage between man and woman, honorable yun. Hindi yun makaka-defile sa bed. Yan. So, going back sa ating topic, sa ating natalakay, last Sunday. So, yun nga, natalakay natin, the Creator's design, male and female, God's intention for the design, people will multiply, God created two genders, the biblical design of marriage, at yung sexual purity, it brings honor, So, meron pa tayong natalakay. Ano pa yung natalakay natin last Sunday? So, ito yun, the corruption of sinful desire. So, tinawag din ng Bible yung homosexuality na vile desire. Saan natin mababasa yan? Sa King James, basahin natin, Romans chapter 1. King James Version, nandyan yung word na vile affection. Tinawag siyang vile affection. Romans chapter 1, verse 26. So, hindi tayo ang nagsabing vile yan. Biblia nagsabi niya. Romans chapter 1, verse 26. Yan. Sabi dyan, for this cause God gave them up unto vile affection. For even their woman did exchange the natural use for that which is against nature. So, tinawag din na Biblia na vile. Yan, vile affection. Ang homosexuality. Hindi tayo nagsabi. Salita ng Diyos mismo. And then, sabi nga natin, sasabihin nila, kung masama yung ginagawa namin, bakit kami hindi napagpatulad daw sa sa nakasulat sa Bible doon sa Sodom at Gomorrah? Bakit daw hindi sila ginunaw? So, ang paliwanag nga natin dyan, sinful desire, it invites judgment. Example kasi yun. Nangyari yun noong una, Old Testament time, para maging example sa ating panahon ngayon na yung ganong klaseng lifestyle, gawain, yung ganong klaseng kasalanan,
ay ano yan, eternal fire ang ano yan, ang kahahantungan mo. So saan ba natin yun mababasa? Sa Jude verse 7. Yan, yung nangyari yun, hindi na mangyayari ulit yun na papaulanan ng mga homosexual ng apoy, sa panahon natin ngayon. Hindi na. Ay di, ubos. Masusunog lahat ng bahay dyan. Yan ito, example lang yun. Para ang mga tao ay magkaroon ng knowledge of the truth, na yun ay mali. Yan, verse 7, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh. So yan din yung tawag sa homosexuality against sa design ng Diyos, strange flesh, are set forth for an example. Yan, example lang yun. Suffering the vengeance of eternal fire. Ang katumbas niyan ay lake of fire, impyerno yan, pagkaganan. So sinet lang sila as example. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nakakaranas ngayon ng pag-ulan ng apoy, approve na sa Diyos yung ganoong gawain. Hindi, naipakita na nga, nag-set na example ang Diyos na ayaw niya ng ganoon. Kinapopotan yan. At yun pa yung isa nating pinatunayan last Sunday, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na may kinapopotan din naman ang Diyos. Para yun dun sa mga kaibigan nating LGBTQ na ang stand o paniniwala ay lahat daw ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya kahit ano daw ginagawa mo, kung girl boy, bakla tomboy ka mahal ka daw ng Diyos. So ating minabuti natin na patunayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kinapopotan din ang Diyos. So, from the Word of God yun na pinatunayan natin. So, paano? So, basahin natin yung Psalm 5, verse 5. Yan. Papakita lang natin na may kinapopotan din ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Mayroon din yung kinapopotan. Psalm 5. Word of God ito salita ng Diyos na nagsasabi. Verse 5, Psalm 5:5. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. So, pride yan, kahambugan. Iyong kinapopotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Yun yung keyword, kinapopotan. Sino? Ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Thou hatest all workers of iniquity. O di ba tao ang tinutukoy dyan? Kinapopotan ng Diyos. Sabi nga natin last Sunday, kung sinasabi mong mahal ka rin naman ng Diyos, dapat willing ka at interesado ka na malaman kung anong sinasabi ng Diyos pagdating sa homosexuality. So ito na, sinasabi ng Diyos. Pakinggan mo yung tinatalakay natin ngayon. So malinaw naman dyan sa Psalm 5, sa verse 5, may kinapopotan din naman ng Diyos. So sino yung? Mga tao yun, yung mga gumagawa ng kalikuan. So meaning mga taong liko. Yan yung nasa ating teksto. Kung binasa natin. Basahin nga ulit natin ating teksto. Mga taong liko. Yan, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Basahin natin yung mga unang salita. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Yan yung mga taong liko na binabanggit dito sa Psalm 5:5. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Yan yung mga liko. Yung mga likong yan, kinapopotan ng Diyos. Napakalinaw. Mga taong liko. Yung mga kalikuan na ginagawa ng tao, considered ka, kung gumagawa ka ng mga kalikuan, considered ka as taong liko. Yan. So, meaning, kinapopotan ka ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. So, yun yung mga bagay na hindi nararapat gawin na nabasa na rin natin last Sunday. Yung mga taong yun na kinapopotan ng Diyos ay yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. So, ito, basahin natin. Ito yung teksto natin last Romans chapter 1, verse 28.
Ano lang ito ha, recap pa lang ito, ano, haba na. Hindi, ito'y para sa kanilang kapakanan, ano, para ma-refresh din tayo. Romans chapter 1, verse 28. Yan, so ito sinasabi. Sa Tagalog ko na nga lang basahin. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos kasi gusto nila yung katha ng isip na Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Para ano? Upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. So meaning, pagka gumawa ka ng hindi nararapat, gumagawa ka ng kalikuan. So meaning, identified ka as taong liko. So tanong, yung homosexuality ba ay masasabi natin na bagay na hindi nararapat gawin ng tao? Para lang linawin natin ano? Ba syempre, yes. Yan ay hindi nararapat gawin. Yan yung tinutukoy dyan sa verse 28. Napakalinaw na yung homosexuality ay bagay na hindi nararapat gawin. Basahin natin. Taas lang tayo, ano, sa verse 26. Basahin natin. Sa Tagalog ko babasahin. Papatunayan natin na kung yung homosexuality ba ay masasabi natin na bagay na hindi nararapat gawin ng tao. Yan, basahin natin. Romans chapter 1, verse 28. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagabitan yung nalalaban sa katutubo. So, babae sa babae. Verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Kung karumihan pala yan, ganyan. Na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. So, ano yan? At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Word of God yan. Salita ng Diyos na nagsasabi. Verse 28, para patunayan na yung ganong practice ay mga bagay na hindi nararapat gawin. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, yung tunay na Diyos, Diyos ng Biblia, ayaw nilang kilalanin. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, kasi gusto niyo din naman yan, upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. So, anong sabi ng salita ng Diyos? Na mahal ka? So, ang homosexuality ay, napakalinaw, bagay na hindi nararapat gawin. Kaya kung hindi mo talaga kikilalanin ang tunay na Diyos ng Biblia, sabi nga dyan, at palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. So, mas maniniwala ka talaga, kaibigan, kung ayaw mo ng truth, mas maniniwala ka sa Diyos na katha lamang ng kaisipan ng tao. So, delikado ka. Kasi ibibigay ng Diyos ang gusto mo. Gusto mo yan eh. Sabi sa verse 28, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nangararapat. Yan. So, delikado, pagka ayaw kilalanin ng tunay na Diyos ng Biblia. Ito, Word of God na ito. Na anong iyong response, anong iyong pagkaka-analyze, kaibigan, sa salita ng Diyos, sa sinasabi mong mahal ka. Yan. At ngayong umaga, sinasabi ng ating teksto, nung sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So anong end mo pagka kinuha ka ng Panginoon na nasa ganyang kalalagayan? Hindi ka nagsisi, hindi ka nagbago sa iyong lifestyle, sa iyong pamumuhay, Yun ang tanong. Sabi sa ating teksto ngayon, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi ba ganin nyo nalalaman? O ngayon, pinapaalam na ng salita ng Diyos ngayon sa iyo para malaman mo, O hindi ba ganin nyo nalalaman? Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kayong maniwala dyan sa mga huwad na pastor, sa huwad na mga ngaral, mga bulaan. Sabi dyan, huwag kayong padaya. Kaya kung ayaw nyong madaya, kayong mga taong liko, na may mga nagpapakilala dyan ng mga huwad na Diyos talaga, Diyos na katha lamang ng kanilang sariling kaisipan, yung daw mahal lahat,
kahit anong kalalagayan mo, mahal ka daw ng Diyos. Delikado yun. Hindi maiisip ng tao na ang nagagawa niya pala ay kasalanan. Kaya ngayon, pinapakilala natin. So kung ayaw niyong madaya, pakinggan niyo ito. Ito ang katotohanan. Sabi nga natin, medyo hindi medyo, talagang masakit. Kasi yun ang katotohanan. Sumusugat. So dapat yung sugat na yan, umuwi sa repentance dapat. Mag-uwi sa repentance. Hindi dun sa lalo mong yayakapin yung kasalanan. So, kung ayaw mong madaya, pakinggan nyo itong katotohanan na nagbumula sa salita ng Diyos. So, ibinabahagi lamang namin ito, ang katotohanan sa inyo, para magkaroon kayo ng knowledge of the truth. Nabanggit na rin natin ito last Sunday. We care about you. Hindi ito, sabi nga natin, hindi ito hate speech, hindi namin kayo pinagtatawanan, pero magaling kayo mag-comedy Siyempre, matatawa kami. Pero hindi namin pinagtatawanan yung inyong kalalagayan. Yan ay, ang dulo niyan ay kamatayan, Kaya, binabahagi namin ito. Kasi sabi din ng Panginoong Hesus sa Matthew 22:39, Thou shalt love thy neighbor as thyself. So, pinapractice namin yung tinuro ng Panginoon, aming isinasabuhay. And because we love you, we will tell you the truth. We will speak the truth to you. So, hindi namin itatago, hindi namin ikukubli. Tapos pag nandun na kayo, ba't ako nasa impyerno? Walang nagsabi. Kasi gano'n ang ginagawa ng mga, lalo sa Amerika, yung mga huwad na church, mga bulang simbahan. Rainbow pa yung mga suot, bago pastora. Hindi pinapakilala dun sa mga miyembro na, delikado yan. Tayo, dahil pinapractice namin na yung love thy neighbor as thyself, kung kami nakaranas ng regeneration, kami ay naligtas, maaari ding mangyari sa iyo kung ikaw ay isa sa hinirang ng Diyos. Naniniwala, mamaya makikita natin sa pag-aaral natin, dun sa topic na talaga natin, sa punto pala natin mamaya, makikita nyo, kaya yan ng Diyos gawin sa iyo. Yan. So, amin itong ginagawa, aming ibinabahagi, kasi sabi dun sa Zechariah chapter 8, verse 16, basahin natin yun, yung speak ye every man the truth to his neighbor, execute the judgment of truth. Yun, ginagawa namin yun. Zechariah chapter 8, verse 16, sa Tagalog, ang sabi, ito ang mga bagay na inyong gagawin, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan. Yun. Yung don't judge, ayan, inuutosan, judge. Pero yung nasa truth, may katotohanan, at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. Sabi sa English, speak ye every man the truth to his neighbor, because we love you, as kay neighbor namin, we love you as ourselves, So, we will speak to you the truth and execute the judgment of truth. So, ito yun. Ginajudge ka ngayon ng Word of God kung ano yung kalalagayan mo, Hindi kami yung nagja-judge. Yung judgment ay nagmumula sa law, sa utos ng Diyos, salita ng Diyos. So, ano sa tingin mo? Anong judgment mo ngayon sa iyong kalalagayan? Matapos nating balikan yung mga napag-aralan last Sunday, Mahal ka ba ng Diyos sa ganyang kalalagayan? O kinapopuotan ka? Tayo ay magsasalita lamang ng pawang katotohanan, from the Word of God, para sa kapakanan at sa ikabubuti ng ating mga kapwa or neighbors. Kasama na rin kayo dyan, mga kaibigang LGBTQ. Hindi namin kayo sinisingle out. Kasi ito yung napapanahon lang ngayon Siyempre, June, Pride Month. So, para makuha namin na inyong atensyon kung talagang kayo ay isa sa hinirang ng Diyos, pakinggan nyo itong sinasabi ng Diyos na sinasabi nyong mahal din kayo. So, yan. Tuloy natin, para sa inyo itong mensahe. Tailored for you, kumbaga. So, niloob ng Panginoon na ipagpatuloy pa rin natin yung topic patungkol sa homosexuality, for your own good. Kasi, nung ako'y nagbubulay-bulay sa bahay, para bang nakukulangan ako
dun sa naging mensahe last Sunday. So buti nilob ng Panginoon Salamat sa Diyos at naituloy pa natin. Kung maalala nyo, last year ba yun? O last year. Nagka-topic na rin tayo yung A Colorful Abomination. So nilob din ng Diyos na maging 2 parts din yun. So ito naman, second part na rin ito. So mabiyaya ang Diyos Kasi sabi ko nga, ang itatopic dapat ngayon ay yung patungkol sa AI. Pero hindi pa rin niloob ng Panginoon Talagang mabiyaya sa inyo ang Diyos. Mga kaibigang LGBTQ naka-part 2 pa ulit kayo. So kaya pakinggan. Wag i-take as hate speech This message is out of love kumbaga. Talagang dahil ito sa aming pagmamahal sa inyo para kayo makaunawa din Kung kayo hinirang ng Diyos, kung ang isa sa inyo hinirang ng Diyos, kami naniniwala makakaranas din kayo ng regeneration, mababago nyo yan. Kung feeling nyo parang hindi kaya, sasabihin hindi kasi ninyo nararamdaman. Ang aming nararamdaman. Pare-pareho lang tayo na makasalanan. Kayo na-attract sa same sex. Kami naman na-attract sa opposite sex, which is bali pagka outside of marriage na. So, same lang. Sinner din kami. Pero ang nagbigay ng difference ay ang Diyos. Binago kami. Ganun din, kaya niya rin yun sa inyo. Kaya makinig, So, medyo mahaba na itong ating recap, itong ating balik tanaw. So, kinailangan nating mag-recap para ma-connect nga natin, sabi natin, para ma-connect natin ng maayos yung tatalakayin natin ngayon. Yung grace. Grace will guide, but not with pride. Yan yung title ng ating message ngayon. So, kung sa kabila ng mga natalakay at napag-aralan na natin noon, tsaka yung ngayon, yung ating recap, from the Bible, patungkol sa homosexuality, ay mas pipiliin pa rin ng ating mga tagapakinig, ng ating mga kaibigang LGBTQ na madaya sila ng mga huwad na pastor, mga ngaral, mga fable na paniniwala ng katang isip na Diyos. Kung pipiliin nyo pa rin yan, kung mas pipiliin pa rin nila yung Diyos na katha lamang ng isip, nakakalungkot. Kung sinasabi nyong mahal din kayo ng Diyos, pakinggan nyo kung anong sinasabi ng Diyos. Ito na yung ginagawa natin. Huwag kayong padaya. Yan sinasabi sa ating teksto yung padaya. Kahit yung inyong mga puso, baka kasi sabihin yung puso nila, yung naramdaman nila Kahit pa yung inyong mga puso, may mangdaraya din yan. Iyo na yan puso mo na yan. Dinadaya ka din yan. Kaya huwag kang padaya. Yung nararamdaman ko sa aking puso, ito talaga Hindi ko kayang baguhin Yung puso. Bakit dinadaya ka rin ng puso mo? So, ito, sabi dito, tinawag din ng puso na mangdaraya, tinawag din na fool ang isang taong magtitiwala sa kanyang puso. Sa kabila ng mga narinig nyong katotohanan na yan, i-reject nyo dahil nararamdaman nyo sa puso nyo. Ay fool ang tawag dyan ng Bible. So basahin natin yan. Na ang puso ay mangdaraya. Jeremiah chapter 17 verse 9. Kaibigang LGBTQ, mag-ingat ka, baka dinadaya ka na ng iyong puso. Ito, sabi ng salita ng Diyos patungkol sa puso. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan, sa Tagalog, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Baka ikaw hindi mo rin alam na mandaraya puso mo. Diyos lang nakaalam niyan. At ipinahayag ng salita ng Diyos na ang puso ay mandaraya. Baka nadadaya ka ng puso mo. At kung dyan ka magtitiwala, ay delikado ka. Basahin natin sa Proverbs 28, verse 26. Tinawag na fool ang magtitiwala sa kanyang puso. Baka dinadaya ka na, nagtitiwala ka pa dyan. Delikado ka. Proverbs 28, yung verse 26. Yan. He that trusted in his own heart is a fool. Sa Tagalog, siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang.
kamangmangan pala yan. So yung nararamdaman mong yan, baka dinaraya ka na. Isa kang mangmang kung magtitiwala ka dyan sa pakiramdam na yan. Sa kabila ng ating napag-aralan, na kinapopotan ng Diyos yung ganyang kalalagayan. Tuloy natin yung Proverbs 28:26. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Sa Tagalog, ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. So may pag-asang maligtas kung lalakad ka wisely. So paano magiging wise? Ito, Word of God, ang magpapapantas sa tao. So nawa ay kalugdan ka ng Diyos dito sa dalawa pang punto na ating tatalakayin ngayon. Bigyan ka nawa ng kaliwanagan. Grace will guide. Alisin mo yung pride. But not with pride, syempre. Alisin mo yung pride sa iyong buhay. Yan. So, unang punto. Sa wakas, unang punto na tayo. The clarity of God's law. So, pag-usapan naman natin yung God's law ngayon. Patungkol sa homosexuality. So, again, ang unang punto, the clarity of God's law. God has spoken clearly, mga kapatid. Homosexuality is explicitly forbidden. Saan natin mababasa yun? Leviticus chapter 18. Para patunayan sa iyo, mga kaibigang nasa ganyang kalalagayan, it's very clear. The clarity of God's law. Sinabi na yan, utos yan ng Diyos na huwag gagawin talaga. Leviticus chapter 18. Yung verse 22, basahin natin. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination. So medyo mahirap bang unawain, King James Version, sa ESV, basahin natin. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Malinaw na ba? Sa Tagalog, basahin natin. Diyos na nagsasalita, utos niya, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumaldubal nga. So, napakaliwanag utos ng Diyos. Old Testament time pa lang, pinag-utos na yan ng Diyos. Pinagbawal na. Huwag gagawin. So forever na yan, hindi yan nababago. Kung ano sinalita ng Diyos noon, hindi na yan mababago hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Diyos ay hindi pa bago-bago. Magpakailanman ang kanyang salita. Kaya kita nyo, nung dumating dito ang Panginoong Jesus, nung siya ay nandito pa sa lupa, inaffirm niya yung in the beginning, male and female lang. Yun ang magpapakasal, yun ang magme-marriage. Sila ang mag-multiply. Hindi binago ng Panginoong Jesus dahil for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nung pumunta dito ang Panginoong Jesus, pinabayaan niya na yung ganong lifestyle, yung ganong kasalanan. Di ba? Hindi. Nilinaw ng Panginoong Jesus. In the beginning, male and female. So yan. Sabi natin, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. So tiningnan natin sa Leviticus 18 verse 22, sinabi na yan ng Diyos nung una pa lang. Iniutos na yan. Huwag gagawin. Sabi natin, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Sa Psalm 119 verse 89. Ano sinasabi dyan? Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Magpakailanman. Sa Malakay 3:6, sabi natin, hindi pa bago-bago ang Diyos, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Hindi na mababago yun. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Jesus, hindi niya binago yung law. Pinaliwanag niya pa nga dun sa mga tao paano ba pagkalalaki at babae? Yun yung biblical design ng marriage, yung design ng Diyos, male and female, Malakay 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Hindi mababago na yan, mga kaibigan. Kautusan niya ng Diyos, hindi na yan mababago. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Ang dapat mabago ay hindi yung salita ng Diyos. Ang dapat mabago ay ikaw. Ang dapat mabago ay yung tao, hindi yung Diyos. Magbago ng lifestyle. Sundin ang utos, pagsisihan ng kasalanan.
So, ipinapakilala ng kautusan ng Diyos, kumbaga yung law, ipinapakilala sa tao na ikaw ay makasalanan. Yun yung purpose yun eh. Dahil sa God's law, makikilala mo ngayon na ang ginagawa mo pala ay kasalanan. So yan utos ng Diyos. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Ano ba sabi ni Pablo? Kumbaga yung kautusan, ipinapakilala niya sa atin ng kasalanan. So, homosexuality, pinapakilala sa iyo, kasalanan pala yun. So, sa Romans 7:7, ano bang sabi ni Pablo? Romans chapter 7 verse 7, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag namang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. So yan, pinapakilala sa iyo ngayon ng God's law. Very clear. Homosexuality is explicitly forbidden. Sa ESV, yung sabi, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. Sa ESV. Again, God's law, kautusan ng Diyos, of homosexuality is explicitly forbidden. Leviticus 18:22. At yan ay sinalita ng Diyos. At iyan ay magpakailanman at hindi mababago. Psalm 119:89 tsaka Malakay 3:6 na binasa na natin kanina. Sabi nga natin, huwag nating baguhin yung salita ng Diyos. Ang dapat mabago ay ikaw. Ikaw ang tao ang dapat magbago. Sa tulong yan ng banal na Espiritu. Mamaya, pag-aaral pa natin yan. So, susuway ba tayo sa Diyos? Sa kanyang mga utos? Sinasabi mo, mahal ka, susuway ka ba? Pinag-uutos ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, napakalinaw, huwag mong gagawin yan. Kasalanan yan. Kalikuan yan. Tawag pa nga, abomination yan eh. Karumal-dumal. At ang mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kalikuan yan. So kapag pinagpatuloy ang pagsuway sa Diyos, syempre, delikado ka. Sin persisted becomes judgment expected. So, kung willingly mong gagawin, nakita mo na, napakinggan mo na, nabasa mo na ang Word of God, ang katotohanan. Pero sin persisted, it will become judgment expected. So expect mo na. Sabi dun sa Jude verse 7, eternal fire. Nako, delikado. So, punta na tayo sa ikalawang punto. The condemnation of the unrepentant. Second point, the condemnation of the unrepentant. So, the unrighteous will not inherit the kingdom. Nabasa natin yan sa ating teksto. Ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Is homosexuality considered as unrighteousness? Kanina, napatunayan na natin na, pero patunayan ulit natin, ang homosexuality ba ay considered as kalikuan? Tingnan natin. Basahin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Yung ating teksto. Punta na tayo sa ating teksto. 1 Corinthians chapter 6. Yan, verse 9. Patapos na po mga kapatid, konti na lang. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi ba ganin nyo nalalaman, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. The unrighteous will not inherit the kingdom. Napakalinaw. Kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangalunya, ni ang mga babae. O yan yun daw, yung mga hindi magmamana ng kaharian na. Anong tanong natin kanina? Ang homosexuality ba ay considered as kalikuan? Tuloy natin yung basa dun sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Ay, patay. Paano yan? Ang sagot dun sa tanong natin, ang homosexuality ba ay considered as kalikuan? Unrighteousness? Ano sabi dun sa verse 9? Ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Basahin ko sa ESV. Baka sakaling mas maliwanagan pa.
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. Yun. Word for word. Anong sagot? Naku, ang homosexuality pala ay sinasabi ng Biblia na unrighteousness. Ginagawa ng mga taong liko pala yun, ano? So, ang homosexuality ay kalikuan. Napakalinaw. Hindi tayo ang nag-conclude, hindi tayo ang nag-decide. Word of God ang nagpapakilala sa atin. Pinapakilala ngayon ang salita ng Diyos, kaibigan. Yang ganyang kalalagayan. Ang homosexuality pala ay kaliguan. Ay hindi daw magmamana pa ng kaharian ng Diyos. Ay saan ka pupunta? Yun, Jude 7. Eternal fire. Anong sabi nga pala doon sa binasa natin kanina, Psalm 5:5, di ba sabi doon, may kinapopuotan ng Diyos? Yung mga manggagawa ng kalikuan. Ay napakalinaw. Ang tanong natin, mahal ka ba ng Diyos? Ano? Paano ngayon yan? Kala ko ba mahal lahat ng tao? Ay may kinapopuotan nga ang Diyos. Napakalinaw. Ang isa sa mga kinapopuotan ng Diyos ng mga tao ay yung gumagawa ng kalikuan. Yung nagpa-practice. Men who practice homosexuality. Kalikuan pala yan, ano? So in short, ating pagsama-samahin ang mga prinsipyo at turo ng Biblia. In short, God hates homosexuality. God hates homosexual. Hindi ako nagsabi noon, ba? Magagalit kayo sa akin? Word of God na nagsabi niyan. Hindi tayo nag-conclude niyan. Salita ng Diyos, binasa natin. Kung kayo nandyan pa, at kayo sumubaybay, nakita nyo, binasa natin lahat from the Word of God. Ano? Hindi tayo ang nagsabi lang niyan. And again, ito ay para sa inyong kapakanan. Para ito sa inyong ikakabuti. Baka sakali kayo ay baguhin ng Diyos. Pag nalaman nyo na kayo pala ay nasa kamangmangan. Ano? Grabe ka naman. Tinatawag mo kaming mangmang. Ay, Word of God ay nagsabi noon. Yung ganong kalalagayan. Foolishness yun. Dinadaya ka ng puso mo. Kaya nga nag-set ang Panginoon na example dun sa Sodoma at Gomorrah, yung sa Jude verse 7, giving themselves to fornication and going after strange flesh. Set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Ano yung eternal fire na yun? Ba't yun hell? Nasusulat yan sa scripture, sa Word of God. Inilagay yun ng Panginoon na pinakahalimbawa para sa parusang apoy na walang hanggan. Hindi kami ang nag-conclude niyan. Hindi tayo ang dahil gusto lang nating sabihin, dahil hate namin kayo, hindi. Gusto naming maliwanagan kayo, yung ganyang gawain, ganyang kasalanan, kinapopotan niya ng Diyos, Kaya ginunaw ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Kung titingnan natin sa Old Testament, yun ay bilang example na ang homosexuality is equivalent to hell. Eternal fire. Sabi dyan sa Jude verse 7 nga. Sino may sabi niyan? Ako? Hindi. Word of God. Ito, para mas malinaw, basahin din natin itong, Revelation 21:8. Word of God, ang binabasa, mga kaibigan. Sana ay sumugat sa inyong puso at kayo ay magsisi sa inyong kasalanan. Huwag kayong mapuot sa salita ng Diyos. Yan. Revelation 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral. Napag-aralan natin yung immorality, kung ano yan, tinutukoy dyan. Sorcerers, idolaters, and all liars. Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Hindi ako nagsabi niyan, Panginoong Jesus mismo nagsabi niyan. Hindi tayo judgmental. We're executing the judgment of truth, Kumbaga, salita ng Diyos. Yan.
Hindi tayo nagsabi niyan. Katotohanan niyan from the Word of God. Sabi nga, speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth. Ano? Yung binasa natin kanina sa Zechariah 8:16. So kaya ang tanong nga natin sa ating mga kaibigang LGBTQ, ano? Kanino kayo maniniwala? Sa inyong kathang isip na Diyos? Sa kayo maniniwala sa bulaang pastor, mangangaral, na pinipilipit ang katotohanan? Again, deception is a sign of spiritual blindness. So, huwag kayong padaya sa mga yan. Ano? Huwag mong dayain yung sarili. Dinadaya ka na ng puso mo. Sabi nga sa teksto natin, 1 Corinthians 6:9, huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya sa mga bulaang pastor, mangangaral, bulaang religion, bulaang motivational speaker, yan, uso yan. Basta wala kang tinatapakang tao, okay yan. Paano yung salita ng Diyos? Paano yung utos ng Diyos? Niyurakan mo na, tinapaktapakan mo na. Paano ngayon yun? Kita nyo? Kung anong ginagawa sa inyo ng mga bulaang taong ganyan? Huwag kayong padaya. Sabi sa ating teksto. Delikado. Basahin din natin, Ephesians chapter 5, verse 6. Sabi natin, huwag tayong padaya sa mga yan. Ephesians chapter 5, verse 6. Let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Word of God ang nagsabi niya. Sabi sa Tagalog, huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan. Pero mo, isipin mo yun, basta wala ka daw tinatapakang tao. Walang kabuluhan yun. Paano yung Diyos? Salita ng Diyos, utos ng Diyos. So, kita nyo, walang kabuluhan yung pinagsasabi ng mga yan. Huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ano ngayon yan? May kinapuputan din ng Diyos. Nabasa na natin, napag-aralan na natin. Ay, ayan po, napakalinaw. Ephesians chapter 5, verse 6. Dumarating ang galit. Kala ko ba'y kay love lahat? Ay, paano yan? Dumarating ang galit ng Diyos sa mga gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Ang tawag doon, mga anak ng pagsuway. No, pero kung pagmatigasin nyo pa rin, ang inyong mga puso, at pagpatuloy nyo pa rin ang paggawa ng kalikuan, na siyang kinapopotan ng Diyos, ay mapapahama kayo. Expected na yan. Sabi dun sa expected end ay hell. Nabasa na natin, napag-aralan natin. Delikado kayo, pagka pinagpatuloy ang paggawa ng kalikuan, ang ating inaasahan ay, anong dumarating? Sabi sa verse 6, Ephesians 5 verse 6, dumarating ang galit ng Diyos. Hindi love ang darating. Galit ng Diyos. Kapag matigas ang ulo at tinatanggihan ang katotohanan, knowledge of the truth, walang pag-ibig sa katotohanan, gusto ay yung mga lies, katharang isip, delikado yan. Basahin natin, Word of God ulit. 2 Thessalonians chapter 2. Hindi tayo nagko-conclude, Word of God. Binabasa lang natin para sa inyo yan, mga kaibigan, for your sake. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11. Simulan natin sa verse 10. Sa Tagalog ko babasahin. At may buong daya ng kalikuan. Ayan na, dinadaya. May kalikuan pa. Nandiyan na lahat yung keyword, nadaya, huwag kayong padaya, kalikuan, yan, kinapuputan niya ng Diyos. At may buong daya ng kalikuan sa naliligtas? Hindi, sa nangapapahamak. Impyerno yan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Sabi nga natin, pag nagmatigas ka dyan, ayaw mong tanggapin ng truth, papahamak. Salit na maligtas, 11. At dahil dito'y, sabi nga natin, gusto niyan, ibibigay ng Diyos sa inyo. Ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Kasi nga, bakit yun ba ang unang pinadala ng Diyos? Baka sabihin, Diyos pala nagpadali. Hindi, napakalinaw. Tinatanggihan nyo, ayaw nyo ng truth. Syempre, ayaw nyo ng truth, bibigay sa inyo ng Diyos ay lies. At dahil dito'y, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan.
Motivational speaker, doon kayo maniwala. Kamangmangan, walang kabuluhan, salita. Upang mga hatulan silang lahat, verse 12, na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod, saan? Sa kalikuan. Hindi pa rin ba malinaw yan? Napakalinaw ng Word of God. Delikado. Homosexuality, delikado yan. So, conclusion na tayo, napahaba na naman tayo ng todo. Sa mga tagapakinig, maaring masabi natin, so paano yun? Wala nang pag-asa. Kasi nararamdaman mo sa iyong sarili, parang hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kasi feeling ko, babae ako eh. Lalaki ako, pero sa lalaki ako nagkakagusto. Feeling ko, babae ako eh. Babae ako, kaya gano'n ang nangyayari. Lalaki na gustuhan ko. So, ang hirap baguhin, sa sarili mo, pakiramdam mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Huwag kasing palaging ikaw, don't be prideful. Kaya nga ang title natin, Grace will guide, but not with pride. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Huwag mong ilaban yan. Kasi ginawa mo ganito eh, kaya ganito ako. Ay palalo ka. Prideful, yung ganan. Alisin mo yung part na kung ano yung magagawa mo. Hayaan mong ang Diyos ang magbago sa iyo. By the grace of God, He will guide you. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 26. Ito, basahin natin. Pakita natin. Kung kasi sarili mo, hindi mo kakayanin yan. Ito, Word of God, tinuturuan kang iwasan yan, itigil yan. Pagsisihan yan, pinaliwanag na, napakalinaw, huwag gagawin. Sundin mo yun. Huwag yung sarili mong gusto. Matthew chapter 19, verse 26, ano ba sabi ng Panginoong Jesus? Sabi nga natin, alisin mo yung part na ikaw, kung ano yung magagawa mo. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 19, verse 26, But Jesus beheld them and said unto them, ano sabi ng Panginoong Jesus? With men, this is impossible. But with God, all things are possible. All things with God, posible yun. Possible. Yan, napakalinaw. The gospel brings salvation. So, kung feeling mo, hindi mo kaya, wag ikaw. Alisin mo yung part na ikaw. Not with pride. Kaya yung title natin kilalanin mo yung pagiging totally depraved. Yan, doctrines of grace. Alisin mo yung kung ano yung magagawa mo. Hindi mo talaga kakayanin. Ang tao ay totally depraved. Pero pag Diyos ang kumilo sa buhay mo, mababago. Salvation delivers from all sin, including homosexuality. Hindi lang limited dun sa mga straight yan, mga kaibigan. Salvation delivers from all sin, including homosexuality. Sabi nga ng Panginoong Jesus, with men, imposible yan. But with God, all things are possible. So, imposible yun sa Diyos? Na mawala yung pakiramdam mong nakakagusto ka sa lalaki? Kahit lalaki ka, imposible yun sa Diyos? Ito ang Diyos ng Biblia. So, ito yung pinapakilala namin sa inyo. So, huwag kayong maniwala dyan sa mga bulaang mga ngaral at pastor, sa mga motivational speaker na kung ano ka, yung ka, basta masaya ka. Kaya kang baguhin ng Diyos. Kung willing ka. Pero kung ayaw mo, nakita natin, papadalang ka talaga ng Diyos ng kasinungalingan. Para, yan na, gusto mo yan eh. Ito, hindi imposible na baguhin ka ng Diyos. Yung mga kaibigan, lahat naman tayo ay mga makasalanan. Sabi nga natin kanina, kami dito sa church, mga makasalanan din kami. Pero nakasumpong lang kami ng biyaya. Kaya nga, grace will guide. Basahin nga ulit natin yung ating teksto. Isa din kami dito, sa mga ito. Yan, 1 Corinthians chapter 6.
O, basahin natin yung 9 hanggang 11. Verse 9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. ESV itong binabasa ko. Verse 10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Isa din kami dyan dati. Pero dahil nga nakasumpong lang kami ng biyaya, salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoong Diyos. Anong patunay na kami ay isa dyan? Kami ay kabilang din dyan dati. Tuloy natin ang basa sa verse 11. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Yun lang, nagpabago sa amin. Yun, ang dami diyang binanggit, no? Ng mga kalikuan, ng mga taong liko. Yung mga sexually immoral, idolaters. Yung iba, pinakyaw na yan. Maliban lang dun sa homosexuality. Pero nabago ng Diyos. Sabi niya sa verse 11, Katagalog, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Dati yon. Ngunit nangahugasan na kayo. Oh, kaya pala ng Diyos Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Wala, imposible nga sa Diyos At sa Espiritu ng ating Diyos. So nakaranas kami ng kapanganakang muli. Regeneration. Binigyan kami ng Panginoon ng repentance. Siyempre, binigyan din kami ng saving faith. Hindi yung faith sa mga katang-isip na Diyos. Yung tunay na faith, saving faith. Faith, yan. At kung ikaw, tagapakinig, ay kabilang ka sa kanyang mga hinirang, sabi nga natin, mapalad ka. Kung pakiramdam mo, hindi mo kayang mabago, Panginoong Diyos mismo ang magbabago sa iyo, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito pa, basahin din natin itong Titus 3, verse 3 to 5, para ipakita na kaya yan ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Kung talagang gusto mong sumunod, gusto mong baguhin yan, gusto mong makalis ka dyan, kaya yan ng Panginoon. Alsin mo yung part na magagawa mo. Diyos ang gagawa sa iyo. Titus chapter 3. Basahin natin yung verse 3. Sa Tagalog. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga bangbang. Kami yun. Mga subail. Mga nadaya. Akala nyo kayo lang ang nadadaya. Nadaya din kami dati. Nadaya din kami ng puso namin. Nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan. Nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian. Mga napopoot at tayo'y nagkakapotan. Verse 4. Kami yun dati. Kita nyo? Same lang tayo. Sinner din kami. Pero Diyos lang nagbigay ng difference. 4. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Pwede ka ring maligtas. Yan. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, regeneration, at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ginagawa yan ng Holy Spirit. Kung ginawa yan sa amin, gagawin din yan sa iyo. Basahin ko din sa English. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Holy Spirit. Salamat sa Panginoon, binago niya kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi kung dedepende lang kami, kung gagayahin namin, dedepende kami sa aming sariling kakayahan,
hanggang ngayon, ganun pa rin ang aming kalalagayan. Kami idolaters pa din. Ano. Pero salamat sa Diyos. Ano. Kaya ikaw, kaibigan, kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya ibinabahagi namin sa iyo ang katotohanan. Ano. Baka sakaling pagkalooban ka ng Diyos ng pagsisisi. Kung saan natin mababasa yun, baka, kaya namin sineshare, kaya namin kayo sinasaway ng may kaamuan. Saan natin mababasa yun, di ba? Sabi nga natin, God grants repentance to the elect. Kung ikaw isa sa hinirang, bibigyan ka niya ng kakayahang magbago at magsisi. Yan. Basahin natin. Pagkakaya namin ito ginagawa, sinasaway namin kayo. Baka sakaling kayo pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. 2 Timothy. Basahin natin, Word of God ulit. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo ang hirap, ano? Kaya yan ng Diyos. Kaya kanyang baguhin. 2 Timothy chapter 2. Hindi pa huli ang lahat. Ano, kung hindi pa yan napuputol, nako, may pag-asa ka pa. Huwag kang pupunta sa Thailand. Wala nang balikan yan. Yan, 2 Timothy chapter 2, verse 25. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Ayan na, Word of God. Verse 26. At sila'y makawala sa silo ng dyablo. Dyablo pa lang na sumilo sa inyo. Naku. Bumihag at sa kanila ayon sa kanilang kalooban. So, kita nyo, bihag ka ng dyablo. Pero, may pag-asa. Panginoong Jesus, ano? Kaya namin kayo sinasaway. Baka sakaling pagkalooban din kayo ng Diyos ng pagsisisi. Ganon din nangyari sa amin. Narinig namin ang truth. Narinig namin ang isang tunay na mangangaral ng Panginoon. Pinadala niya sa amin ang kanyang tunay na mangangaral, ang elect, ay sineset ng Diyos na makakilala ng tamang mangangaral. At doon nagaganap, binibigyan niya, pinagkakalooban ng Diyos ng pagsisisi, nare-regenerate ang puso, na madaya, naliligtas, nababago. Yan yung ginawa namin, yan yung ginagawa din namin ngayon, sinasaway namin kayo ng may kaamuan. No, baka sakali, sabi diyan sa teksto, 2 Timothy chapter 2 verse 25, baka sakaling pagkalooban kayo ng Diyos ng repentance. Ano? Hindi posible. So, yan ang ating pagtatapos ng topic ng homosexuality. So, nabuo natin, naipakilala natin, may kasalanan, kalikuan, unrighteousness. Sa unang part, ngayon naman, ni-recap natin, mas binigyan pa natin ng diin, na yan na hindi yan mahal ng Diyos, yung mga ganyang gawain, yung nagpa-practice ng homosexuality, kasalanan yan, kinapopotan niya ng Diyos, impyerno ang ending niyan. At hindi tayo doon nagtapos. Pinakita natin na ang Diyos ay mabiyaya. Siya ay mahabagin, may pag-asa pa. Kami, ganun din, hindi kami, mababait kami, mga banal kami, hindi, ganun din kami, same lang, nabasa natin sa ating teksto. Ang dami naman doon binanggit sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10. Hindi lang homosexuality. Kabilang din kami doon. Yung iba pa nga dyan, pinakyaw na yun. Sabi nga natin, maliban doon sa homosexuality. Pero nabago. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Kaya ng Diyos na baguhin. So, napag-usapan na natin yan, the Creator's design, male and female, the biblical design of marriage, the clarity of God's law, utos yan, the condemnation of the unrepentant, kita natin ang ending yan, pagka hindi tayo nagbago, ayaw natin sa truth, salvation delivers from all sin, sabi nga natin, kahit ano pa, included dyan yung homosexuality, God will grant repentance to the elect. So, kung isa ka sa hinirang ng Diyos, hindi posible na mabago ka, na ikaw ay maging new creature, kumbaga. Ating last verse, our last verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Dito na natin tapusin. Kaya kang baguhin ng Diyos.
2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, basta magtiwala ka lang sa Panginoong Jesus. No. Hindi ko kayo papatanggapin, ba? Kung ilik ka, talagang kusa mo yung tatanggapin niya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. All things are passed away. The old course of living, the old way of serving God, the old lifestyle, yung old companions, old acquaintance, are dropped, kumbaga, pass away na. Kung nasama ka sa mga pride parade, kapag binago ka ng Diyos, wala na sa yan. All external things and lifestyle are passed away. Ang sinasabi dyan, all things become new. There is a new course of life in Christ. New faith, bago ng paniniwala mo. Saving faith and holiness, may kabanalan na ang pamumuhay in Christ. A new way of serving God through Holy Spirit. May gabay ka na ng banal na Espiritu. May bago ng form ng principles, doctrines of grace. Papaunawa din yan sa Diyos. Bago na ang gusto mong mga makasama, mga kapatiran na. Bago na ang gusto mong puntahan tuwing linggo sa church na. All things become new. Kumbaga. Again, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Grace will guide, but not with pride. Diyan tayo nagtatapos mga kapatid. May God bless the message in our hearts, sa mga kapatiran, sa mga tagapakinig. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat muli aming Diyos sa mga katotohanan na nahayag sa amin, gayon din sa mga tagapakinig. Amin pong dalangin pa rin aming Diyos ay bigyan niyo sila ng kakayahang magsisi. Ang mga kaibigan namin na kabilang sa LGBTQ community, kung ang isa man po sa kanila ay isa sa inyong mga tupa, isa sa inyong mga hinirang, kami ay nananalangin at nagtitiwala na kaya niyo silang baguhin namin Diyos. Naway bigyan niyo sila ng kakayahang magsisi, bigyan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya na kapagliligtas. Sa aming Diyos, ang mensahe nawang ito ay hindi maging dahilan upang kami ay maging mapagmataas sa aming kapwa, kundi turuan kami nito na magpakababa, na kami ay nasa ganun ding kalalagayan noon. Lahat kami ay mga makasalanan. Ngunit tanging kayo lamang po ang nagbigay ng kakayahan sa amin na makapagsisi. Kayo po nagbigay sa amin ng kakayahan na mabago ang aming mga buhay. At kaya niyo rin po yung gawin sa aming mga kaibigan na homosexual, aming Diyos. Walang imposible sa inyo, aming Diyos. Kaya may nananalangin palagi ng inyong gabay at pag-iingat. Patuloy niyo pong i-preserve ang iglesyang ito dito sa San Pablo, mga miyembro nito. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga buhay. Patuloy niyo po nawang magamit sa pagbabahagi ng mga katotohanan, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus. Nawa aming Diyos, patuloy niyo kaming kahabagan, kaawaan, patuloy niyo i-bless ang aming mga buhay. Ang dalangin namin Diyos, sa inyong gabay at pag-iingat ay sumaamin hanggang mamaya sa buong araw. At mamaya po, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, nawa ay loobin niyo po na kami ninyong ihatid sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa aming Diyos. Mamayang hapon, nawa po ay makasama namin ang aming pastor at maituloy namin ang aming panghapong pananambahan. Kami po ay muli ninyong tipunin dito sa dakong ito, aming Diyos. Hindi po maraming salamat sa inyong naging mensahe, aming Diyos. Nawa ito ay maging pagpapala sa mga kapatiran, sa mga tagapakinig. Nawa ay maging equip kami upang maibahagi ito sa mga taong naghahanap ng katotohanan mula sa inyong salita. Maraming po salamat, aming Diyos. Banal na Espiritu sa amin, sumaamin, mabay, magpaalala at magturo palagi. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Yun po, magandang umaga po. God bless po.